sabay-sabay natin purihin ang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ay sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, marapatin ang ating sarili sa pagdiriwang na ito. Aminin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, ang siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, na iyong pag-akay at kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakikilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunyatain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin.
ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinumang naglilingkod upang sa akin sumunod ay tunay na itatampok sa kaligayahang lubos ng mahal na anak kong Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalawa ay lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa.
Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapaalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko ito at muli kong pinaparangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaano yung mga tao, yung mga Griego, na gusto ring makaalam tungkol kay Jesucristo. Marami ang nagtatanong sa atin, paano ba maglingkod sa simbahan? Paano ba tumulong? Ano ba ang pwede kong gawin? Pag may lumapit sa atin, huwag natin silang hayaan. Huwag natin silang pabayaan. Atin silang dalhin kay Jesucristo. Gumawa tayo ng mga tao o maghanap tayo ng mga tao na maglalapit sa kanila sa Diyos. Kung hindi natin kaya na ilapit din sila sa Diyos, tulad ni Felipe, kinailangan niya si Andres upang makalapit sila kay Jesus. Tayo rin ay naghahangad din ng ganito. Sino kaya yung mga tao na pwedeng magdala sa atin sa Diyos? Tanungin natin ang ating sarili. Sa pagkakataon ng ating buhay, ngayong pinagninilayan natin ang pagpapakasakit ng ating Panginoon Kristo na darating. Ano ang pwede mong magawa upang yung kapwa natin makasalanan ay muling makapanumbalik sa Diyos? Ngunit ang problema sa atin, pag merong makasalanan, hindi natin sa tinutulungan na lumapit. Hindi natin sa tinutulungan na lumapit sa Diyos. Bagkos pag nakita natin may nagkasala, anong ginagawa natin? Wala na nga tayong lakas ng loob para pagsabihan siyang itigil ang kanyang pagkakasala. Tuwan-tuwa pa tayong ikinukwento sila sa iba. Nagkasala na nga sila, dumagdag ka pa, dalawa na kayong nagkasala. Kaya nga mga kapatid, dito sa ating ebanghelyo, mapapansin natin yung mga tao, yung mga Griego, ito yung pamamaraan o pagpapakilala ng Jesus na binubuksan na niya ang kaligtasan hindi na lamang sa mga Israelita, kung hindi para sa mga taong nais lumapit sa Kanya. Ang pamamaraan ng paglapit, kailangan meron tayong gagawin. Kilalanin natin ang ating kakulangan. Sapagkat kung wala kang kailangan, kung wala kang kulang sa iyo, hindi ka mangangailangan ng ibang tao. Hindi ka lalapit.
Hindi mo kailangan ng Diyos. Pero, kung makikita mo sa anumang katayuan mo sa buhay, mayaman ka man, salat ka man, o sakto lang sa buhay, meron pa rin kulang dyan. Si Jesucristo. Mayaman ka nga, meron kang yaman ng mundo, malayo ka naman sa Diyos, malayo ka kay Kristo. Sayang ang pagkakataon. Tayo, minsan, mahirap na nga lang tayo. Hirap na nga tayo sa buhay. Tapos gagamitin natin ang ating kahirapan upang saktan ng iba. Anong ginagawa ng mga snatcher? Anong ginagawa ng mga magnanakaw? Yung mga kapwa nila mahirap ang kanilang ginagawa ng makama. Hindi yung mga mayaman. Takot sila. Yung kapwa, yung kayang-kaya lang nila ang kanilang ginagawa ng masama. Hindi pa uli ang lahat, mga kapatid. Panahon na upang gumawa tayo ng hakbang at pamamaraan. Sinasabi nga ni Jesus sa ating ebanghelyo, kailangan butil ng trigo'y mamatay. Tayo rin, hindi mo kailangan matigok ngayon. Ibig sabihin lamang, yung mga pangarap mo, yung mga makamundong bagay na gusto mong yumaman, ang kininangyaman ng mundo. Sabi ni Jesus, isantabi mo yan. Isantabi mo yan. Pag ako ang iyong nakita, pag ako ang iyong natagpuan, higit pa sa kayamanang mundo, ang iyong matatanggap. Sapagat ang pagpapala ko ay walang katumbas sa salapi, walang katumbas na kayamanan, walang katumbas na ano paman dito sa mundo, sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay priceless. Kaya nga, ikalawa, tayo na mga takot, ialay ang ating buhay, yung takot tayong masaktan, takot tayong magsakripisyo para sa iba. Hinahamon tayo ngayon ng ebanghelyo. Hindi pa uli ang lahat. Simulan nating kumilos. At ang pagkilos na ito ay hindi po pwedeng sabihin mo lang sa katabi mo, kawawa naman siya, pero wala ka namang ginagawa sa kanila. Useless yun. Isinasara mo sa kanila pa rin ang pintuan ng pagpapala ng Diyos. Ikaw na tumanggap ng kakayanan, lakas ng pangangatawan, lakas ng kaisipan, at lakas ng bulsa. Hayaan mo na mga meron ka ngayon, gamitin mo upang abutin ang higit sa lahat, yung mga taong nangangailangan sa atin. Huwag nating hayaan ang pagkakataon na tayo makatulong. Ngunit ang pagtulong, problema minsan natin. Ibigay mo yung palad mo, kukunin yung braso mo. Ibigay mo yung braso mo, kunin yung buong kalahati ng katawan mo. Pag hindi ka naman nagbigay, isa kang pinakamasamang kamag-anak. Pero ang sabi ng Diyos, yung mga taong nasasaktan habang nagbibigay ay tunay na nagbibigay. Pero kung nagbibigay ka, hindi ka nasasaktan, ibig sabihin, hindi ka pa rin nagbibigay. Ang ibinibigay mo lang ay yung mga sobra-sobra mo, anong meron ka. Ngunit kung nasasaktan ka, sabi nga, pag umibig, kailangan kang masaktan sapagat ang Diyos, inibig niya ang tao. Kaya nga sa kanyang pag-ibig, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ay makaramdam ng tunay na kaligtasan buhat mismo sa anak na kanyang isinugo. Ang pagtataas ng anak ng tao, yung word na anak ng tao, ayon sa mga Griego, ayon sa mga Hudyo, kakaiba ito ayon sa kasulatan sa aklat ni Daniel. Ito yung anak ng tao na makapangyarihan, ipagtatanggol sila sapagkat ang bayan nila'y maliit, mahina. Darating ang araw ipagtatanggol sila. Ginamit ni Jesus ang katagang ito. Ang anak ng tao ay dumating na upang parangalan ng Ama, sapagat pag pinarangalan niya ang Ama, pararangalan din siya. Ngayon, yung anak ng taong ito, ang tingin ng mga Hudyo, akala nila, ito na ba yun? Yung inihintay natin, isang makapangyarihan. Pero ang kanyang katagumpayan ay wala sa kayamanan, wala sa lakas ng katawan, wala sa lakas ng sandata, nasa sakripisyo. Sa sakripisyong ibinigay ng anak, naroon ang tagumpay. Sa kanyang kamatayan, doon nagkaroon ng buhay. Kaya nga't halina, tayo lumimot ng ating sarili. Sa paglimot ng sarili, isipin natin ang mga taong higit na nangangailangan sa atin. At dito, pag nagawa natin to, unti-unti nating iniaangat si Jesus. Ipinakikilala siya sa buhay natin. Sabi nga dito, pag itinaas,
lalapit sa Kanya. Ngayon mga kapatid, sa iyong buhay, sa iyong pang-araw-araw na buhay, ipinahahayag mo ba ang Diyos? Ipinahahayag mo ba si Kristo? Sa iyong pagpapahayag na ito, sino ang unang lumalapit? Sino ang unang nakakadama ng pagpapala? Sino ang ayaw kay Kristo? Lahat gusto kay Kristo, ngunit ayaw nila sa Kanyang krus. Ito yung problema. Gusto natin ng kaligtasan, gusto natin ng langit, ayaw naman natin ng paghihirap at kamatayan. Paano tayo makakarating doon? Sabi nga ni San Agustin, ang pintuan papuntang langit ay ang kamatayan. So kailangan nating mamatay sa ating sarili. Sabi ko nga lagi, pag namatay, una-unahan lang yan. Pag nauna ka, yun na yun. Pagpasok mo doon, tatanungin ka, kamusta ka? Anong ginawa mo sa akin? Hindi. Anong ginawa mo sa pinakamaliliit na kapatid ko? Paanong ginawa mo sa kanila? Paano mong binigyang pansin at diin ang pag-aalaga at pagmamahal sa kanila? Inaanyayahan tayo ngayon, linggong ito, na pagnilayan po natin, na ilapit natin si Kristo sa mga taong walang boses sa lipunan, sa mga mahihina at nangangailangan, sapagkat pag nagawa mo ito, isa kang disipulo ni Kristo. Ngunit kung itinatago mo siya, nistula ka nag-hoarding ng pagkain, natanggap ko si Kristo, akin lang siya, solo, selfishness. Ngunit kung si Kristo sa ating buhay, tinanggap natin siya, ibinahagi natin, ika nga, pag nagbibigay ka, pagpapalain ka pa. Ngunit kung madamot ka, anong gagawin mo? Mag-accumulate ka ng mag-accumulate. Wala kang makukuha ng pagpapala. Mapupuno yung lalagyan mo. Ngunit kung ibinibigay, ipinagkakaloob mo yan, ang pagpapala ng Diyos ay mananatili sa iyo, siksik, liglig, at nag-umapaw. Hayaan mo na maging instrumento tayo ng pagpapala ng Diyos. Instrumento tayo ng pagpapatawad. Instrumento tayo ng pagmamahal at hindi ng pagkawatak-watak at pagkanya-kanya. Nawa, pagkalooban tayo ng Diyos ng lakas ng loob na harapin ang bagay na ito sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Langit
minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo para sa kaligtasan ng marami sa pamamagitan ni Kristong namatay sa krus. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lapitan ng simbahan ang mga makasalanang ibig makipagkita kay Kristong mahabaging tagapagligtas, manalangin tayo. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga may sakit, matatanda at mga bilanggo ay maturuang makipagtiis kay Kristong nakapako sa krus, manalangin tayo. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ating iligtas ang ating mga kapatid na kaaway ng buhay, katwiran at kalinisan, manalangin tayo. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa hindi karahasan, terorismo at pakikitigma ang manaig sa ating bansa at sa buong daigdig, kundi kapayapaan at pagkakaisa ang lumaganap, manalangin tayo. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, kami nagsusumamong pagbigyan ng aming mga kahilingan. Kami naway makasunod kay Kristong namatay sa krus, sa kaliligtas ng marami, at sa kapagkakamit namin ng buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, itong ating paghahain ay katunan Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sangbayanan ng banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin na mga pinagpasaloob mo, ang mga nilalaman ng panampalatayang Kristiyano ay yung gawing dalisay pagundangan sa pakipagdiriwang ng paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Dasod sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaisa ng iyong anak na minamahal
aming inilalaan ng panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban ng kapatao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin ng aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisihawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya inubos sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago't walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya rinalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang galis na nagkakaloob ng iyong kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na naina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami at sa atanang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabighan ng dakilang araw pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo,
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang mahabaging anak ng Ama. Papapalad tayong lumalapit sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. masigla matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Yes,
Ikan sa binot, usa ka tinapay, rabunga sa amon, buhat at kabudlay. Hinaot magiusa kami sa manining tinapay, tiguma kami Jesus, among Ginoong tunhay. Jesus, the divine, be our strength each day. So we don't tire as we witness to your love and care. To those in great need, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang na walagi sa mga kanib niya, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong pasalamatan ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito, si Reverend Father Joel Sabalya, CFIC, ang Parish Priest ng Immaculate Conception Parish sa Diocese of Novaliches. Ang imahin po ng mahal na pong Jesus Nazareno ay magkakaroon ng mga pagbisita sa mga sumusunod na parokya:
Jesus the Nazarene Parish, Binmaley, Pangasinan, mula ika-22 hanggang ika-24 ng Marso. Diocese of Lawag, through Bishop Renato Mayugba, mula ika-24 hanggang ika-30 ng Marso. Santo Niño de Praga Parish, Coelho Antipolo, mula ika-27 hanggang ika-31 ng Marso. Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati, mula ika-27 hanggang ika-31 ng Marso. Parokya ni San Juan de Dios, San Rafael, Bulacan, mula ika-6 hanggang ika-10 ng Abril. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo. Mahal na pong Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ng walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo rin po ang kanilang mga dinadala ngayon. Sa pamamagitan ng bisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila na noon sa binyagan na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At tanggapin niyo ang pagpapala ng mga pangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na. Kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.